sasakyan. Bukas na bukas, kailangan maaga ka ha. Baka malate ka na naman. Siya, amiga, uwi na ako. Pwede mong patid sa driver mo? Kasi inutusan ko yung driver ko eh. Sige, amiga. O di magkikita na lang tayo uli. Magtawagan na lang tayo, amiga ha. Sige, amiga. Oh, lumagyan ka pala. Saan biyahe nga? Ay, ito! Enjoy na enjoy. Ang dami kong mga pinamili. Tsaka ang dami ko rin in-order para sa ating butik. Alam mo ba? Tumawag. Yung school ng anak mo. Alam mo ba kung nangyari sa anak mo? Bakit? Ayun, sabi nung din sa office, he's been given the final warning. Puro bulakbol, puro lakwatsa. Hindi pumapasok eh. Ang hirap kasi sa'yo, puro ka negosyo. Puro biyahe na atupag mo. Hindi mo binibigyan ng pansin ng anak mo. Ikaw ang dapat nandito, bigyan mo na atensyon. Lagi kang wala. At nagsalita ang magaling kong asawa at magaling na tatay. Eh ikaw, kailan ka ba nagkaroon ng panahon sa mga anak? Alam mo, doktor ako. Lagi ako nasa ospital. 24/7 ako. Ang hinihingi ko lang sa'yo, bigyan mo ng konting attention man lang ang mga anak mo. Yun lang. Hi, honey! Andiyan ka na pala. Mukhang marami ka na naman pinamili kasama ang amiga mo ah. Mukhang inuubos mo ang pera mo sa walang katuturang bagay. O nga pala, marami ng mga bills dito. Pwede ba asikasuhin mo naman ito bukas? Ha, pabayaan mo nga ako. Alam mo naman itong kaligayahan at libangan ko. Eh ano, kung ginagastos ko ang mga pera ko to. Lord. Dali lang, luluto lang ako ng sabaw para maginhawa ng pakiramdam mo. Sandali lang. Lord. Eto na. Hindi ka sandali. Humigop ka muna ng sabaw para... Pinag... Ikaw kasi eh, pawis na pawis ka, hindi ka nagpapalit ng mga damit mo eh. Yan, di mo, kasakit ka tuloy. Kabilin-bilin na niya kahapon. Maaga akong dumating ngayon. Nag-aantay yun. Tawagan mo siya. Paalam mo. O sige, sige, tatawag lang ako para malaman ni Doc at saka ni Bea, ha? Ito ka lang, ha? Hello, magandang umaga. Andiyan po ba si Bea? Hello, ate? Napatawag ka? Hindi kasi makakapasok si Kuya Piping mo dahil masamang-masama ang pakiramdam. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero wisyo talaga. Andiyan ba si Doc? O, telepono. Kausapin ka raw. Si ate. Oh, hello, Ate Pilar, natawag ka. Hindi makakapasok si Piping. Ang sama-sama ng lagay niya, Doc. Pwede ko bang dalhin sa'yo para ma-check up mo? Alam mo, ilang araw ko lang sinabihan niya. Sabi ko sa kanya, yung ubo niya, magpatingin siya eh. Siguro talagang matigas ang ulo, ayaw sumunod. Anyway, ganito na lang, bigyan kita ng referral. Puntahan mo si Dr. Serapin Corona, o kaya puntahan mo si Renato Cuevas, no? Si Doktor. Bigyan kita ng recommendation. Bahala na si ate mo, mag-usap kayo. Ha? Sige, Doktor. Mag-uusap na lang kami ni ate at pupunta ako dyan. Nakatawag na ako. Pupunta muna ako kay Doc, ha? Tsaka kay Be. Ako, kaya ko na Hindi, yun. diyan ka lang. Di mo hindi ka nga maka... Diyan ka lang, ha? Pupunta na ako ngayon din, ha? Kunting pahinga lang po. Kaya. Diyan ka lang, ha? Ate, napasyal ka. Napasugod ako, Bea, dahil ang Kuya Piping mo masama ang lagay. Hihingi lang sana ako ng tulong. Hihiram ka na naman? Hindi naman ako lalapit, Bea, kung hindi talaga kailangan.
Tuwing pupunta ka na lang, lagi ka na lang may kailangan. Ang hirap sa'yo, Bea. Pag mga amiga mo, mga ibang tao, mga kilala mong mga big shots, galante ka. Mabait ka sa kanila. Pero pag sa kadugo mo, hirap na hirap ka magpahiram ng tulong sa amin. Bakit? Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ka ng pera kay Ima. Katulad ni Mama. Alam mong malubha na siya, ni hindi mo man lang siya dinadalaw. Hindi naman ako nagkulang magpadala sa kanya. At alam mo namang busy ako sa negosyo ko. Hindi naman pera ang kailangan ni Mama. Kailangan niya ng atensyon mo, ng pagmamahal mo. Kailangan mo siyang dalawin. Ipakita mo na mahal mo siya, hindi lang puro pera. Katulad ng Kuya Piping mo, hirap na hirap ka magbigay ng tulong sa amin. Alam mo kailangan mo, wala naman ako ibang malalapitan kundi kayo. Atin, pilay mo. Ang dulang inyong natunghayan ay karaniwang nangyayari sa ating buhay. Ang nagsipagganap si Kuya Joy at Ate Cecil na kapwa profesional at sa sobrang abala nila sa kanilang negosyo at sa kanilang profesyon ay nakalimutan nila ang pagkalinga at paggabay sa kanilang mga anak. At di nila namamalayan na sila ay nakasasakit na ng damdamin ng iba. Si Kuya Ker at Ate Neneng nang dahil sa kahirapan ay nakuhang mamasukan sa nakababatang kapatid bilang driver. At kahit anong pagsisikap ay puro pagsubok at hirap ang dinaranas nila, tila ba tulog ang Diyos sa kanilang panalangin. Si Ate Susan, ang aking may bahay, ay walang ginawa kundi ang lumustahin ng pera sa walang katuturang bagay. At ang inyong lingkod, si Kuya Ferdy bilang manager ng isang kumpanya na namumroblema sa asawang walang ginawa kundi ang lumustahin ng pera. At sa huli ay natutunan nila humingi ng patawad sa Diyos at patuloy na manalangin. Kaya't lahat tayo ay patuloy tayong manalig at manalangin sa Panginoong Diyos upang kahit anong pagsubok sa buhay ay kaya nating harapin sa tulong at gabay ng ating mahal na Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.